Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw muli sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programa ng Radyo Pilipinas World Service, ang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas! Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Discarding Wise. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live via audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya, kung saan nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa tumataas na panganib ng inflation matapos lumampas sa kanilang forecast range ang 5.1% inflation nitong Marso at binabaan ng Asian Development Bank ang growth forecast ng Pilipinas para sa taong 2026. Bukod dyan, nagbabala ang mga ekonomista na kapag nananatiling higit $100 kada bariles ang presyo ng langis, ay maaari itong magpahina sa halaga ng piso. At ano kaya ang contingency plan ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng mas mataas na presyo ng langis at kuryente sa paglago ng ekonomiya? At sa ikalawang bahagi naman ng ating programa sa segmentong Alkansaya, sino ba ang pinakamalubhang tinatamaan kapag tumataas ang presyo ng langis at ano nga ba ang epektibong solusyon para maibsan ito? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, simulan muna natin ng good news. Makakuha ng malaking ginhawa ang mga motorista ngayong taon matapos i-anunsyo ang malaking bawas presyo. 24 pesos and 94 centavos kada litro sa diesel, 3 pesos and 41 centavos sa gasolina at 2 piso sa kerosene. Nanawagan naman ang pamahalaan sa mga kumpanya ng langis na ipatupad ang rollback ng buo at walang delay. At hinihikayat ang publiko na i-report ang anumang paglabag. Ang mahirap lang dyan, ay sinara na naman ng Iran ang Strait of Hormuz at wala pa ring araw na itinakda sa peace talks. Kaya posible na naman itong tumaas siguro, Jonas? Nako, oo. Lalo na talagang parang ngayon, buwelta yan. Tulad nga nung sabi ko sa iyo kanina bago tayo nag-umpisa, ang nangyayari ay close open, Oo. Close open. Isang masama diyan ay yung ginagamit natin na lahat tayo hopeful, Maganda umasa sa positive, Pero ang realidad natin kailangan mag-prepare na tayo kung lalong sasama ito. And sa mga dati nating pag-uusap na ang natatansya natin dito 3 to 9 months na.
So dapat talagang paghandaan nating mabuti. Oh, yun. Oh. Ito pa isa, no? Tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang taas presyo sa pangunahing bilihin hanggang Mayo Agis. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, nakatulong ang pagbaba ng fuel prices nitong nakarang linggo para ma-extend ang commitment ng manufacturers kahit walang price freeze na umiiral. Di Jonas, ibig sabihin, malamang mapapalawig na naman ito dahil nga yung may rollback na naman tayo sa presyo ng petrolyo. Maaaring mapahaba yung kumbaga yung pagpo-postpone nila na magtaas ng presyo. Sana magawan pa nila ng paraan, ano? Pero isa sa mga naobserbahan ko na hindi natin sila pwedeng sabihan na hanggat kailan, ano? Kasi sooner or later diyan nag-uumpisa yung pag-hoard. 'Di ba? Yun yung mahirap. Kasi sabihin nila wala na silang supply. So, kumbaga, habang maaga pa, kahit unti-unting adjustments, yan ang pwede natin hanggang makapag-ano tayo. Yun lang, gusto sana natin na yung timing, ano? So, sana ma-extend pa yung May 10 na yan, no? Oo. So, tingnan natin kung gaano katagal itong pagbaba ng presyo, no? Pero dahil nga sa malaking pagbagsak ng Biyernes at biglang pagbabago ng mga pangyayari, baka bumuwelta na naman yung langis sa 100, ano? Yan ngayon ang titingnan natin nitong papasok na linggo. Ito na, no? Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa tumataas na panganib ng inflation matapos lumapa sa forecast range ang datos nitong Marso, dahilan para muling pag-aralan ng mga analyst kung posibleng magtaas ng interest rate ngayong buwan. Ayon sa BSP, umakyat sa 4.1% ang inflation noong Marso, mas mataas ito sa 3.1 hanggang 3.9% na projection at malayo sa 2.4% noong Pebrero dulot ng pagmahal ng fuel at pagkain. Kaugnay niyan, inaasahan na ngayon ng ilang global banks tulad ng Citi at OCBC na magpapatupad ang Bangko Sentral ng 25 basis point na taas interes posible ngayong Abril upang patatagin ang inflation expectations sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, sinabi naman ni BSP Deputy Governor Zeno Ronald Abenoya sa Monetary Policy Meeting nitong Huwebes na batay sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya, tinatayang 3.6% ang average inflation para sa buong taong 2026. Jonas, ano kaya ang naging basehan ng mga global banks sa inaasahang 25 basis point rate hike? Alam mo, nakikiisa ako dun sa mga analyst na baka magtaas talaga ang central bank. Kasi tatlong pangyayari ang talagang nararamdaman natin. Kung matatandaan natin, nung unang araw pa lang ng giyera, yung mga sumunod na linggo, nagtaas na tayo ng malaki sa gasolina. So, transportation, kuryente at pagkain, talagang doon tinatamaan tayo. At malaki ang pag-akyat ng inflation mula 2.4 papuntang 4.1%. Ngayon, ang Abril ay nasa 5%. Kaya nakikita ko kung magtataas ang central bank nitong Abril, ito ay isang hudyat ng calibrated preemptive response to inflation. Ang pagtaas ng interest rate, hindi naman yan parang gamot na pag ininom mo after 30 minutes gagana na. Ang transmission ng pagtaas ng interest rate ay medyo mabagal at umaabot ng 6 to 9 months, So ito ay isang kumbaga preparasyon lang para hindi tayo lalong maapektuhan ng inflation, Kaya kailangan gawin ng mas maaga. Kasi nga ang transmission hindi mabilisan. So habang nauuna pa tayo tulad ng sabi ni Governor
Remolona, may space pa sila na para gumalaw. So, ito ang nakikita kong hudyat na pwede nilang gawan ng paraan o gawan ng nitong tinatawag na CPR, Calibrated Preemptive Response to Inflation. May panganib ba na mas mabigatan ang mga borrower kung itutulak ang panibagong taas interes? Alam mo, hindi lang ito magiging isang beses, ito ay magiging series ng pag-akyat. Kung matatandaan natin nung nangyari yung Russia-Ukraine war, na yung inflation natin halos umabot ng 7%, no? 3.5% ang inakyat ng Bangko Sentral sa kanilang interest rate. So talagang nag-akyatan din ang interest rate ng para sa mga mangungutang, So talagang tatamaan yung mga negosyante niyan pag kung halos pareho yung magiging galaw, no? Kaya habang maaga pa, kailangan ginagawa na natin yung mga pamamaraan na para hindi umabot doon yung inflation, no? Dahil supply driven ito, no? Ang ibig sabihin, pag nagtataas ng interest rate, hindi natin nasusolve yung pagtaas, ngunit ito ay isang pamamaraan ng central bank para baguhin ang ating mga pag-iisip, no? Gagastos ba tayo o hindi? Ipagpapaliban ba natin? No? So, ang interest rate affects our choices. So, yan ang main purpose niyan, no? Kung para mapag-isipan nating mabuti kung mag-save tayo o gagastos tayo. 'Di ba? So, yan ngayon talaga ang kailangan. Ngayon, dahil humihina din yung ating growth rate, no, tulad ng report mo kanina na binaba ng ADB ang kanilang forecast o IMF ba? So binaba nila to 4.4 kasi nga naaapektuhan tayo nito. Kaya kailangan may konting adjustment lang muna yung central bank para mapanatili natin yung sigla ng economy. So hindi sana tayo umabot na tulad nung nangyari nung 2022 na inakyat nila ng 3.5%. Ayun, bali ito yung storya na yan, no? Binaba ng Asian Development Bank ang growth forecast ng Pilipinas para sa 2026 sa 4.4% dahil sa pagtaas ng global energy prices, humihinang external demand at tumitinding geopolitical risk. Nananatiling pangunahing driver ng ekonomiya ang domestic consumption. Ngunit nanganganib ang purchasing power ng mga kabahayan dahil sa patuloy na mataas na inflation. Ano kaya ang dahilan kung bakit binaba ng ADB ang growth forecast sa 4.4%, Jonas? Tulad ng napag-usapan natin, no, talagang 70% ng ekonomiya natin is consumption driven. Ibig sabihin, ito ay gastos nating bawat isang mamamayan, ano? So, kumbaga, kung madaling isipin lang sa ating mga tagapakinig, tagapanood, no? Kung may trabaho tayo, may panggastos tayo. 'Di ba? Correct. Oh. Kahit sapat lang yung pera natin o kulang, gumastos pa rin tayo. 'Di ba? So, yan ngayon yung kumbaga parang tinatawag nating resiliency, no? Nakakapagtipid tayo, na nakakagawa tayo ng pamamaraan para mabuhay, 'di ba? So, kaso dahil nga sa sunod-sunod na dagok nitong transportasyon, kuryente, pagkain, takang nakikita nila na talagang tatamaan yung ating mga mamamayan. Kaya nila binaba ang kanilang growth forecast. Nung isang linggo, naramdaman natin nagkaroon tayo ng isang report na yung S&P, yung Standard & Poor's, binaba nila yung kanilang outlook, no, sa Pilipinas from positive to stable dahil nga sa nangyayaring problema at saka yung rising fiscal debt. No? So, ibig sabihin dahil nga dito sa pangyayari na to, itong trifecta ng problema, yung transportation, kuryente, at saka ng pagkain, humihina yung
ability ng economy na gumalaw. At the same time, kailangan ng gobyerno magbigay ng mga pamamaraan para ma-target yung mga sectors na naapektuhan tulad ng transport, agriculture. So, gagastos ka para masuportahan sila. Itong mga measures na ginawa ng government, so yung kumbaga pagsa-subcontract, tapos pagbibigay ng sweldo at saka subsidy sa gasolina, ito ay mga hakbang para gumanda pa rin yung takbo ng economy, pero dapat may hangganan, no? Ang kinakabahan ng mga analyst tumagal to more than 3 months. Dapat targeted spending lang ito, hindi ito pang matagalan. May posibilidad kaya na baguhin uli ng ADB ang forecast nila kapag lumala ang global risk? Nako, yan ay isang posibilidad yan, dahil lalo na nitong linggong to magsasalita ang katuwang ng ating Bangko Sentral, ang US Fed, magsasalita sila tungkol sa inflation at ano yung direction na nakikita nila. So isa yan. Pagkatapos, sana paglabas ng first quarter GDP, sana naman closer to 5%. At kung closer to 5% yan, meron tayong, kumbaga may silver lining yan na unti-unti nang gumagalaw yung ating economy, Kasi yung mga datos na nailabas nitong last few months, yung gastos ng gobyerno for the first 2 months nasa 42% yung utilization rate. Ibig sabihin, hindi pa sila makagastos ng sobra. Importante na dahil napirmahan lang ang budget ng January 5, ngayon it takes at least 1 quarter para ma-prepare yung mga gastusin ng bawat departamento. So mararamdaman natin ito siguro towards the end of the second quarter. Ganon. Okay. Ito lang na banggit mo yung GDP, yung gross domestic product. Anong relasyon nito sa inflation? Well, dapat mas mabilis yung takbo ng ating economy kaysa doon sa takbo ng presyo. Kasi ang GDP, ito ang gawa dito sa Pilipinas. So lahat ng negosyo, whether local or foreign, sinasama dyan sa GDP. Ngayon, ang isang pinakamalaking parte niyan is consumption. Yan ang C, which is around 70%. Tapos plus investment, plus government, plus net trade. So yan ang nagko-comprise ng GDP. Ngayon, yung net trade, syempre lumaki yung import kasi nagmahal yung presyo ng langis, So yan nakakadagdag pababa sa GDP kasi mahal, 'di ba? So yung investment medyo pa rin, maatumal pa rin kasi nga may problema tayo doon sa floodgate. 'Di ba? Kaya inaasahan natin yung G, which is yung gobyerno na gumastos. Pero yun nga, dahil medyo may konting delay doon sa budget, tinataya natin mga second quarter natin mararamdaman yung galaw ng gobyerno, Kaya ngayon, 'di ba, ang gobyerno minamadali nila yung mga mitigating circumstance para hindi maapektuhan yung mga sectors, Ay, yun nga So, habang patuloy na bumibilis ang inflation, nakatuon ngayon ang atensyon sa targeted subsidies ng pamahalaan para sa mga transport worker at mga pamilyang pinakaapektado, pati na rin sa mga contingency plan para maibsan ang epekto ng mas mataas na presyo ng langis at kuryente sa paglago ng ekonomiya. Ano nga ba ang mga contingency plan ng gobyerno para maibsan ang epekto ng mataas na presyo sa transport at household expenses? Well, ngayon nakita natin yung mga ginawang subsidy doon sa targeted sector. Hindi natin pwedeng mailagay na para sa lahat, Oo. Kasi pag tinanggal natin yung excise tax, ang talagang makakaramdam lang diyan yung may kotse.
'di ba? True. Oo. Pero yung iba nating mamayan na nagko-commute, hindi nila mararamdaman. Mhm. Kaya para mas maramdaman nung mga natatamaang sektor, 'di ba? Mhm. Ang tinanggal lang yung kerosene at saka LPG. Oo. Kasi yun ang ginagamit sa pangluto, 'di ba? Correct. So oo. para maibsan yung pagtaas ng presyo. Pero yung transport at saka agri, binigyan sila ng targeted spending, 'di ba? Mm-mm. Para may trabaho sila at saka may konting subsidy na makakapagbigay naman ng medyo magandang kalooban sa mga yung mga nagko-commute, no? Mm-mm. Kumbaga hindi ganun tataas yung presyo or makalibre sila, 'di ba? So yan lang ang kayang gawin ng ating gobyerno kasi hindi tayo tulad ng ibang mga bansa na tumatakbo sa fiscal surplus. Ibig sabihin sobra yung kinikita natin kaysa sa ginagastos. Mm. Tayo bilang isang bansa tulad ng ating mga mamamayan na mas nakakarami, mas marami silang gastos kaysa sa kinikita. Kaya tayo may deficit. Mm. Kaya hindi natin matanggal yung excise tax sa gasolina at saka sa diesel dahil ito ay dagdag kita para sa ating pamahalaan na pwede niyang ipamigay. Ayun. Ngunit hindi naman pwede sa lahat. Sana all okay. Pero ang talagang dapat uunahin natin yung mga talagang tinatamaan. Yung mga below poverty level. Yun ang una-una talaga para hindi nila maramdaman at makapagtuloy-tuloy. Ayun. Yung mga susunod dyan, dapat yung mga proteksyon, no, tulad ng Bangko Sentral, nagbigay na sila ng mga guidelines para hindi masyadong maapektuhan yung mga negosyante na may mga utang. Naglagay sila ng mga grace period para makatulong, no? Kasi naiintindihan nila itong pangyayari na ito. Tulad ng COVID, although wala pang legislation sa Kongreso na tutulong dito, pero may mga similar moves na silang ginawa, no? So, sana makatulong 'yan, pero dapat tayo rin mga mamamayan, marunong rin tayo na mag-budget at saka scale back ng ating mga gawain sa bahay. So, yan ngayon ang kumbaga pag-uusapan natin. Oo. Ayun nga, yun ang susunod kong tanong, no? Para sa mga kabahayan, ano kaya maaari nilang gawin para makabawas sa epekto ng mataas na energy cost? Oo. Unang-una, syempre sa ating lahat dahil ito mas mabilis ang pag-akyat ng ating mga gastos kaysa sa ating kinikita, unahin talaga natin na ayusin na natin yung ating mga kumbaga pagkakuha ng sweldo, isipin na natin ano yung mga bayarin natin sa tubig, kuryente at saka transportasyon at saka pagkain, ano? Ngayon, kung ano natira dyan, gawa natin ng paraan para maitago, ma-save. Tapos kailangan isipin rin natin yung mga ginagawa natin sa bahay na hindi natin ginagawa or hindi natin pinapansin dati, no? Tulad yan, isang magandang example, pag aalis tayo, siguraduhin natin na halos pag gumamit tayo ng ating kotse, lahat ng mga kailangan natin puntahan sa isang araw, dapat nandoon na para makatipid ng gasolina, no? Pangalawa, sa bahay, kung kaya natin magluto ng para sa buong araw, ng umaga pa lang at init-init na lang mamaya, makakatulong yon, ano? Kasi habang mainit pa yung whether electric ka o yung LPG, makakatulong yan, ano? So talagang ngayon iisipin naman natin yung ating pang-araw na galaw, 'di ba? Kung paggamit lang ng aircon, 'di ba? Ngayon mayroong mga ibang parte sa Metro Manila na may brownout, no? Meron. So syempre nagkakaroon ng mga alert. So hindi natin yan maiiwasan, no? Kaya kailangan lagi tayong prepared. Yun nga meron din ako naisip dyan yung mga naglo-laundry, yan, mga naglalaba. Isang bagsakan na lang, no? Para kaysa yung paisa-isa. Oo, kumbaga. Tama.
Kumbaga hindi ka na araw-araw washing machine, baka Oo. 2 beses sa isang linggo, ano? Mm-mm. So kailangan i-rationalize, yun ang tamang word, i-rationalize. Pag-isipan nating mabuti ano ba talaga, 'di ba? Yung isa diyan, yung simple na lang sa cellphone. Kung may power bank ka, ang i-charge mo yung power bank. Correct. Kung matutulog ka, isaksak mo yung telepono mo doon sa power bank. Yun. Para automatic siya mag-cut off. Kesa Diba? yung Pag rekta, no? So, kaysa yung rekta, di ba? So, di ba, aling isaksak mo na lang yung power bank mo pagdating mo sa office o, di Correct. ba? Oo. Ngayon, para mas marami ang gamit mo doon sa power bank para hindi ka gumamit sa kuryente. Oo. Since So, sige, go ahead, Jonas. hindi. Kasi syempre ngayon, talagang parang ngayon, iisipin na natin. Tapos lahat tayo, naka-laptop, di ba? Correct. Oo. So, Mas pag naka-charge ka na, tanggalin mo na, and then gamitin mo yung charge ng laptop mo, di ba? Para, kumbaga, mas sulit mo, hindi yung nakasaksak ka lang, tapos na fully charge na yung battery mo, di ba? Parang doble lang yung gastos mo sa kuryente, di ba? Oo. So, yan ngayon yung mga kumbaga, dapat dati hindi natin binabaliwala natin ito, pero ito ay kumbaga, bawat isang pagtitipid nakakatulong sa savings. Correct. 'Di ba? Oo. Bakit nga ba mas mabigat ang epekto ng pagmahal ng langis sa may hirap na Pilipino? At ano ang tunay na epektibong solusyon? Talagang ang mahirap kasi ngayon tulad sa pangyayari ngayon dito dahil transportasyon ito naman ay isang kumbaga parang sa inuupuan ko na bilang isang advisor makikita natin na ang problema talaga natin dahil 100% ang ating transportation nakasalalay sa imported oil, 'di ba? Oo. Ba't hindi natin i-encourage ngayon, instead na bigyan natin ng subsidiya itong transport sector, i-force na natin sila mag-e-jeep, 'di ba? Pag nag-e-jeep sila, wala na silang problema sa kuryente, 'di ba? Kumbaga kakausapin na lang sana yung nagpo-provide ng EV na sige, babayaran namin kayo pero itong mga tao na ito, unti-unti silang magbabayad diyan. 'Di ba? Sisiguraduhin ng gobyerno na magbabayad ka. 'Di ba? So pwede bang dahil yung magpapalitan kayo ng battery, 'di ba? Ngayon, hindi ko naiisipin na kailangan kitang i-subsidize sa gasolina, 'di ba? Tapos maghanap tayo ng pamamaraan na yung ating mass transit system, 'di ba? Mas dumami. Para yung mga tao hindi na magdadala ng kotse, 'di ba? At yung magko-commute, may other alternatives kaysa doon sa LRT, MRT, at hindi lang yung jeep, 'di ba? Mas dumami sana yung mga P2P, yung point to point. Kasi mas economical 'yon kung kumbaga magkakaroon yan every 15 days, makakatulong yan sa ating mga mamamayan. 'Di ba? Tapos palawigin natin yung bentahan ng pagkain. 'Di ba? Okay. Na hindi lang twice a month yung kadiwa, gawin natin kada linggo. At i-encourage natin yung mga manufacturers na malalaki magbenta diyan sa kadiwas weekend market. At kung ganyan, mararamdaman ng mga tao na yung presyo ng bilihin hindi ganong kalaki ang tinataas kaysa doon sa mga supermarket. 'Di ba? Oo. So, yun yung mga dapat nating gawin para maibsan yung pagtaas ng presyo at saka yung impact sa ating mamamayan. Ayun nga, ito nga na ano mo, paano naman itong targeted cash transfers? Okay, kasi ang mahirap dyan sa targeted cash transfer na yan, mas maganda talaga na kung pwede lang, ako conflicted ako dyan. Kasi yung iba, dahil kung matatandaan mo, nung I think January or February, namumroblema tayo doon sa mga nagsusugal.
Oh, correct. Oh. di ba? Mhm. O doon sa telepono, di ba? Pag binigyan kita ng cash, Mhm. baka lalo na sa hirap ng buhay ngayon, baka yan ang gawin mo, Oh, di ba? Although maganda yung targeted transfer kasi bibigay mo yung pera, mag-budget sila. correct. 'Di ba? Kung Oo. ako 'yan, magra-run ako ng financial literacy program Mhm. bago ko sila bigyan yung pera na 'yan, 'di ba? Either gawin natin yung alkansaya, Oo. eto sige para ganahan kayo at saka matuto kayo mag-budget, Oo. 'di ba? Mhm. Ngayon, yung isang pwedeng gawin diyan, bigyan sila ng food vouchers. May Yes. pupuntahan silang mga supermarket o ganyan na talagang instead na pera yung ibibigay ko sa'yo, Oo. itong food voucher na ito. Mhm. So talagang diretso talaga pambili ng pagkain kaysa sa ibang bagay. Tama. So yun dapat ang pwedeng gawin. 'Di ba? Maganda sana kasi talagang kung targeted yung cash transfer, gagamitin mo SSS, GSIS, Mhm. talagang mararamdaman ng tao. Tama. Kaso, ang problema natin, pag nahawakan na nila yung cash, 'di ba? Instant millionaire itong mga tao na ito At makakalimutan yung problema nila. Oy, sagana tayo ngayon, 'di Oo ba? nga. Oo. Kaya doon ako may dilema kung okay ba itong cash transfer o bigyan kita ng coupon. Sa akin, yung coupon, mas mapipilitan sila bumili ng kailangan nila kasi hindi nila yan mapapalit sa cash. Oo. 'Di ba? Kasi talagang bibili sila ng pagkain And ang kagandahan noon, talagang targeted at saka yung iba namang negosyante, kikita naman diyan. Oo. So yun ang kagandahan ng mga ganyang mga pwedeng moves. So nandiyan talaga sa ating LGU at saka sa ating national government para makita ng mabuti at mapag-aralan kung palalawigin pa itong mga kumbaga mga mitigating strategies para maibsan itong pressure ng crisis na ito. Oo. Meron na lang ako naalala, nabalita dati during the pandemic, yung nabigyan sila ng ayuda. Aba, itong babae inabot ng gabi at nahuli dahil nakuha daw yung ayuda. Alam mo ba kung anong ginawa? Nagpa-reband. Nako, yan nga yung mga problema. Yan talaga yan yung kinakatakot ko. Kaya nga dapat isipin natin na may ganitong krisis, ano yung paano natin gagastusin yung pera. Tama. 'Di ba? Kasi pag puro pera, iba na yung maiisip ng tao Tayo iniisip natin na gagamitin mo yung pagkain. 'Di ba? Tulad nung doon sa transport, yun doon sa jeep. Ako gusto ko talaga yung jeep kasi talaga pag sinabi mong jeep, isa lang maalala mo, Manila, 'di ba? Pilipinas. Kaso may realidad tayo na ang problema natin, mahal yung crudo. Di mag-EV kayo, may e-jeep na tayong nakikita, may mga e-bus na tayo na yung mga minibus na electronic na EV na. So bakit hindi natin palawigin 'yan para humina yung dependence natin sa gasolina, 'di ba? So makikita natin diyan na yung mga matatanda na hindi na talaga makakapagmaneho o i-retire na, bigyan kita ng ibang trabaho. 'Di ba? Yung bata pa, yun ang bibigyan ko ng sige, bigyan kita ng EV o e-jeep, 'di ba? Ngayon, mas gaganahan sila kasi bago, walang problema sa crudo, 'di ba? Less maintenance, 'di ba? So dapat yan ang mga pinag-iisipan ng ating mga nasa pamahalaan para lalong maibsan yung problema ng tao at makatipid tayo sa tamang pamamaraan. Yan. Ako, gusto pa natin pahabain, pero wala na tayong material time. Bago po tayo tuluyang magpaalam, shoutout muna kay Sean Kyle Flores at siya nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store,
para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Ako po si Leo Magpayo para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako naman po si Jonas Ravelas. At magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Diskarteng Wais. Diskarteng Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Diskarteng Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Diskarteng Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.